Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong napakagandang episode. Isang fiskal, si Fiskal EJ. Kudos kay Fiskal EJ. Hiniram ko ang video mo sir para maliwanagan itong si Ruke at ibang mga DDS dyan na naniniwala na hindi makulong si Pulong. Well, dito sa video ito ay ipapaliwanag ng maigi ni Fiskal EJ ang batas tungkol dito sa ginawa ni Pulong na pananakit. Makulong nga ba si Pulong o hindi? Sinasabi ni Rocky ay walang kulong. Kaya dito natin malaman kung anong laman ng utak ni Rocky. Ito ba talaga ay pumasa sa abogasiya? Ito ba talaga ay nag-aaral ng abogasiya o bumili lang ng transcript of records sa rekto? Kaya ito, panoorin natin ang video courtesy ni Fiskal EJ. Palpak! Ano ba naman yan? Ang pinalabas naming video ni Maharlika, bangag na humihit-hit ng powdery white substance. Ang pinakita nilang video ni Kong Pulong, di umano, merong tatangkain na saktan. Pero hindi ko naman po nakita na talaga nasaktan yung tao. Ito, bulag pala tong si Rocky. Hindi daw nasaktan. Hindi ba nasaktan yung nakaihi na dahil sa takot? At sinusuntok at inihidbat? At yung hawakan ng kutsilyo ang sinusuntok sa tagiliran? Hindi ba masakit yun? Hindi ba nasaktan yun? At lalo na ang ang trauma, di ba? Hindi nababayaran yun eh. Nakaihi yun. At dito sinabi pa ni Rocky na umamin siya na ginawa daw nila ni Maharlika ang videong pulburon video ni talagang walang utak, Bakit sinabi niya dito? Inamin niya na ginawa daw nila ni Maharlika ang pulburon video ni PBBM. Sabi niya hindi siya ang gumawa Talagang walang utak, di ba? Ay naku, paano nagiging to? Attorney, bakit pumasa to? Na nakakatuwa yung mga sinasabi niya, naamin niya At yung pangalawang sinabi niya na hindi daw nasaktan, hindi ba masakit yung hinihidbat ka? Hindi ba masakit yung sinusuntok ang dagiliran mo? Grabe, talagang kung magsalita itong si Harry Roque ay hindi iniisip. Hindi iniisip niya na siya ay attorney, bumibitaw ng salitang pangkalye lang at pangbakla at pangbata. Well, narito na si Fiskal EJ, atin pakinggan ang kanyang pag-lecture dito kay Harry Roque sa sinabi ni Harry Roque na walang kulong. Anong walang kulong? Kulong yan. Ito si Fiskal EJ, atin pakinggan. So, ano yan? Ni wala pong kulong yan. Pero tama ba talaga ang kanyang sinabi na ni wala pong kulong yan? Ayon sa kanya, dahil daw walang nakitang totoong pananakit sa video, wala raw kulong. Pero teka, totoo ba yan sa ilalim ng ating batas? Sa video na ito, lilinawin natin ang mga legal implications na nakita natin sa CCTV, ayon mismo sa Revised Penal Code. Sa simpleng panonood ng video, makikita nating tumutok si Pulong ng kutsilyo sa lalaki. Paulit-ulit siyang ng headbutt at may punto pa na ginamit niya ang hawakan ng kutsilyo para suntukin ang biktima. Hindi mo kailangang mabalian para matawag na krimen yan. Under our laws, may kasalanan pa rin kahit walang visible injury. Unang-una, klaro sa video na may pagbabanta. Pasok po ito sa grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code. Ang parusa nito ay arresto mayor, meaning imprisonment of 1 month and 1 day up to 6 months. Ayan, Roque. Narinig mo yun? 1 month up to 6 months. 1 month to 6 months. Depende sa judge. At meron ding babayaran na danyos. Hindi natin alam magkano yun. Kaya Roque, ay panoorin mo tong video na to. Galing ito sa isang fiskal na magaling, EJ Fiskal. Fiskal EJ ang channel nito. Kudos kay Fiskal EJ. Maraming maliliwanagan sa inyong video sir dahil sa batas na ito. Kayo talaga ay isang magaling at legit na abogado. Hindi kagaya kina BP Sara at Harry Roque. Bupol ang dalawang yan. Saan kaya na mayabas yata ng nagkaklase, di ba? At baka bumili lang ng transcript of records diyan sa pwedeng bibili diyan sa rekto Nung nag-aral pa ako sa Maynila noon,
mga classmate ko ay bumibili din diyan sa bumibili sa Recto para sabihing college graduate at makapagtrabaho. Kasi ganun lang naman sa Maynila, talagang pabilisan lang. Kung hindi ka makapasa ng college, bili ka ng transcript of records. At malaki ang babayaran mo dahil ang transcript of records na yan ay mga sinasubmit din yan sa mga university at binabayaran ng university para magiging legit talaga ang transcript mo. Kaya napakamahal ng transcript of records. Pero meron ding peke na mga transcript of records na binibenta lamang dyan, copy-paste sa Recto. Okay, so ito, magandang pakinggan to mga kababayan ang ganitong klaseng kaso ni Pulong dahil ang nag-explain nito isang magaling na abogado. Balik tayo kay Fiscal EJ. And fine of up to 100,000 pesos. So yes, Attorney Roque, may kulong ito. Ayan. Pangalawa, kahit sabihin nating hindi siya nagbanta ng krimen, kitang-kita na may weapon involved. Sa ilalim ng Article 285, Paragraph 1 of the Revised Penal Code, pasok po ito sa other light threats. Ito ay isang krimen na nagaganap kapag may pagbabanta gamit ang sandata. Ayan, Roque. So nasaan ka ba nang mag-lecture ang professor mo sa law, sa abogasya, nang mag-lecture ng ganito? Hindi kaya ata nagbabasa ng libro sa abogasya, di ba? Bakit sinabi mo walang kulong? Kulong eh. At 6 months ang maximum imprisonment at merong danyos na babayaran ng ganito. At dahil sa itong congressman nagsisilbi sa bayan, ay medyo mabigat ang parusa dito, baka impeachment. Kasi sobra mabuso eh. Congressman ka ikaw ay halal ng bayan at public servant, dapat mabait sa kung sino man na mamamayan, lalo na taga Davao eh. Kababayan niya ay ginanon niya, nakaihi sa pantalon, grabe. Sobrang takot eh. 2 oras daw doon na binubulyawan siya sa loob ng bar eh, kung ano-ano ang ginagawa. Wala ngang masyadong visible na bugbog kasi hidbat lang. At saka yung suntok sa tagiliran ay siyempre, at 3 buwan na yung nakalipas, February nang mangyayari ito, at ngayon lang sumulpot itong si Patria, ang bugaw na binugbog dahil sa natakot siya siyempre. At ngayon lang siya nakakuha ng mga ebidensya na CCTV record or footage galing doon sa bar. Mabuti nga nagbigay yung bar eh. Kung pro Pulong yung may-ari ng bar, hindi talaga ibibigay yun. Alright, balik tayo kay Fiscal EJ. Ang parusa po nito ay arresto menor minimum, meaning imprisonment of 1 day up to 10 days or fine of up to 40,000 pesos. Kaya mali ang sabihin walang kulong yan. At kung pagbabatayan natin ang pisikal na ginawa ni Pulong, kitang-kita sa video na tinamaan ng biktima. Hindi man ito nagresulta sa isang injury, maaari itong pumasok sa krimeng maltreatment under Article 266 of the Revised Penal Code. Maltreatment means ill-treating another by deed without causing injury. Ibig sabihin, kahit walang sugat, basta't pinahirapan ang biktima sa pisikal na paraan, meron pong pananagutan. Nako. Ang parusa po nito ay arresto menor minimum, meaning imprisonment of 1 day up to 10 days or fine na hindi lalagpas sa 5,000 pesos. Kaya kahit sabihin ng kampo niya na di naman nasaktan, meron pa ring kasong kriminal na pwedeng isampa. So mali po ang pahayag ni Attorney Roque na wala namang nasaktan kaya walang kulong. Ang pananagutan sa batas ay hindi lamang nakabase sa laki ng pinsala, kundi sa kilos, intensyon at epekto ng ginawa. Ayan, Ari Roque. So hindi lang kailangan na babalian mo yung tao o susugatan mo, kundi yung epekto at kilos ng pananakit ay yun na yung pagbabasihan para sa kaso, sa pagkulong kay Pulong. Diba? Meron palang minimum of 10 days, 1 to 10 days, pero according sa judge lang yan, pwedeng daw aabot ng 6 months. Kaya abangan natin kung anong magagawa ng DOJ dito kay Pulong. Ang DOJ naman, alam natin, nandyan si Crispin Remulla, si Boyeng Remulla,
lagot si Pulong. Kasi pro-government si Remulla. Kaya walang kawala si Pulong, di ba? Mga kababayan, okay lang kung kasangga nila yung si Remulla, ay hindi makulong. Pero dahil sa dadalhin yan sa Congress Pagdating sa Congress, Quadcom, Tricom, lagot na. Lalo na kalaban talaga ito ng Quadcom, si Pulong. Pinagtatawanan ni Pulong noon ang Congress ng unang investigasyon sa droga. Ngayon sa pangalawang ito, kahit hindi droga, kulong talaga siya dito dahil sa pananakit ng isang bugaw doon sa bar. Okay, tapusin natin ang video ito courtesy ni Fiscal EJ. Kahit wala kang sugat na makikita, basta may pagbabanta o hindi makataong pagtrato, krimen pa rin ito. But take note, kahit malinaw ang krimen ayon sa video, tandaan pa rin natin ang dalawang mahalagang prinsipyo ng ating hustisya. Number 1, presumption of innocence. Kahit mukhang maliwanag sa CCTV, ang korte pa rin po ang may huling salita. Ayan. And number 2, due process. Lahat, kahit opisyal ng gobyerno o ordinaryong mamamayan, Ayan. ay may karapatang dumaan sa tamang proseso ng batas. Okay, so due process. At itong una, itong ano ba yung sinabi niya kanina? Yung pinakauna na sinabi ay itong presumption of innocence. Saan na ba yun? Ito. Presumption of innocence. Ito, number 1. Presumption of innocence ito. Dito medyo makalusot si Pulong. Ayan, presumption of innocence. Ay kahit na malinaw daw sa video na nananakit siya, nanununtok, nag-headbutt, at nag-akma na saksakin, di ba? Ay kahit ganyan ay mayroong presumption of innocence ng isang akusado. Bali may presumption na siya inosente. So inosente si Pulong kahit na yan ang masama sa batas natin kasi kahit nakita na inosente pa rin, di ba? Klarong-klaro na, malinaw pa sa sikat ng araw, klarong-klaro na siya yung nasa video, ay meron ding batas sa korte. Yan ang panlaban ni Pulong na presumption of innocence. Pwedeng inosente si Pulong dito. Yan ay according na sa kung sinong judge ang hawak. Ngayon kung ang judge ay taga Davao, ay siguradong inosente ito. Pero kung dalhin ito sa Maynila, doon ang kaso ay wala, kulong si Pulong. Okay, so Harry Roque, mali ka. Sabi ni Fiscal EJ, mali ang sinabi mo na walang kulong. Merong kulong si Pulong. Yan ang klaro. Alright mga kababayan, ako'y magpaalam na, maraming salamat, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga upload at malaking tulong sa mga vloggers, content creators na kagaya namin. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.